Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to, sisimulan ko ng mag-ayos ng room. Ito ang aking magiging room. Pero gusto ko may harang ito. Kaya lalagyan ko ngayon ng extra pinto na bakal. Yung mga ginawa ko noong nakaraan, ikakabit dito yon. So may na-layout na ako rito. Ito ang bubutasin. Yan, ito. Babakbakin ko yan. Tapos yung isa naman nasa parting taas. Ito naman. So ngayon ay bubutasin ko to gamit yung aking sinsil na ginawa nung nakaraan para madali. Ito ay merong subo. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo yung series na to. Merong series doon na kung paano gawin ng chisel o sinsil. So sisimulan ko ng butasin to. Magsisimula na akong magbutas. Una muna sa kung ito ang ating pattern, ang ating bubutasin, magsisimula ako sa bandang gitna. Pagkatapos bandang ilalim, then paunti-unti na yung taas. So sisimulan ko na. Medyo matagal-tagal ito. Sa pagsisinsel, hindi masyadong kinakailangan ng malaking martilyo. Huwag nyo po persahin. Gaya nito, unang yung gitna. Kaya nakikita nyo, buo pa rin yung talim ko. Hindi pa rin siya nagbabago ng hugis kasi meron itong subo. Unti-unti lang, huwag nyo bibiglayin. Ang direction muna mula sa gitna papunta sa ilalim ng dulo. Yan, isang butas na ako. Diyan isusok-sok yung bisagra ng gate na ginawa ko rito. Yung sa taas naman ako ngayon, yung mark na yun. Doon naman ako ngayon magbubutas. Tigmaan na to, yung taas naman ang bubutasin. Magamit na ng bangko. Tataasan ko yung bangko. Ayan, medyo
nakakasimula pa lang. Itong mahirap pagka nagsisisid. Maliligo ka sa alikabok, kaya huwag kakalimutan maglagay ng goggles sa salamin. So, tutuloy ko lang muna to. Ayan, okay na rin ang butas na pangalawa sa taas. So, 2 butas na yan. Ayan yung isa sa baba, tsaka yung sa taas. So, ikakabit na lang ang ating pinto. Sa pagkakabit ng pinto, ipapakita ko paano to ginakabit. Yung pinakapintuan na ginawa ko mga bakal. Okay, ganito yung pagkakabit ng mga pinto. Mamarkahan muna yung hamba at sasalpakan nyo ng dowel pa punta sa semento. Yun ang kakapitan ng bisagra. Taas din na. Parang sa taas ah. Wala kasing bakal na nakalitaw, kaya ganyan ang ginagawa namin dito. Pagkatapos ma-layout, aalisin muna yun at bubutasin ng barena yung may mga marka. Ganun din ang gagawin sa taas. Taas. Ano yun? Tatlo lang. Hindi pwede. Nakalaan kontrahan yan. Hindi pwedeng ano yan. Ayun yung taas naman ang pinakaunan. Pinamubutasan para lagyan ng dawin. Ito nga pala si Bonbon. Ito si Chito. Ito yung mga masisipag namin mga utility rito. Pagkatapos niyan, babaw na ng dawil yan para sa kakapitan ng bisagra. Ito diretso yan hanggang sa may semento. Diretso lang, diretso. Ganyan ang mangyayari dyan. Pagkatapos isusuot yan yung mga bisagra. Bakabaw na hindi yung taas.
Na-upload. Pang tagal ng baret. Ay. Naka-record. Kung matigas na, okay na. Hingita ko salamin eh. Yung isa. Okay na yan, okay na yan. Pwede na siguro yan. Pwede na yan. Malambot eh. Yung salamin, aalalay ha. Ay na. Yun. Hindi nang kaya yun? Ha? Kaya? Yung. Isa? Anong isa? Pangatingis na yun. Kakatingis nga yun. Matigas na yun. Tagal mo pinanday ko muna yun eh. Okay na yan, kung mahirap na. Okay na yan, matatag na yan. Okay, maglalagay muna ng clearance sa ilalim. Okay na yung mga 1 inch ang taas. Just in case na mag-finish ng tiles, meron pa rin space. Yan, sasalpak yan. Ayun eh. Okay yan, naka-position na. Lalagyan muna ng temporary support. Papakuan lang yan para hindi na kumilos. Temporary lang yun. Okay na. Ayan. Hindi pa, ano? Okay. Ngayon nakaposisyon na yan, pwede nang i-welding yung mga dowel. Tingnan nyo yung position ng dowel. I-welding yan sa nakabaw. Itong kabila, katatapos lang namin kasi makikita nyo wala pa semento. Yan. Tatanggalin din yung nakalawit na yung dowel na yun. Wala pa semento pero naibubukas na, pwede na namin itong galawin. Pwede na siyang ibukas-sara. Ayan. Bukas, isisemento ko na to. Ayan, wala pa siyang semento ha, pero naibubukas sa sara na namin yan. Then yung kanyang lock dito. Bukas, sisinsiling ko pa ito para sa kanyang lock. Itong kabila, wini-welding na lang yung bisagra sa dowel na ipinasok. Huwag yung gagayahin si Bonbon ha, pang professional lang ito. Walang ano eh, walang PPE. Ngayon yung taas naman ng wini-welding. Dito sir, kahoy na lang dinahan natin dito. Ano na? Hindi, sa ano yan? Sa semento yan. Ngayon naman ang kinakabit dito ay yung lagayan. Ganito kami magawa. Hinuhuli namin yung mga lagayan ng padlock kasi sagabal yan sa pagdi-deliver, pagbubuhat. Kaya sa site na namin nilalagay yung mga barrel bolt pati mga lagayan ng padlock.
Tetestingin namin. Tatanggalin na yung temporary kanina na mga pako. Titignan namin kung magbabago. Ayan. Bubukas na yan. Ganito kami maggawa. Hindi pa nasa-semento na ibubukas na namin yung mga pintuan na bakal. Bukas, ano na lang yan. Ise-semento na lang itong mga to. Wala pang semento yan, pero naibubukas na namin. Ibig sabihin, matatag yung pagkakakapit. Galawin mo, Bon. Ayan. Nakita nyo. Wala pang semento yan, pero naigagalaw na. Hindi nakalaw. Okay. Good. Pagkatapos na ito, ili-layout na namin yung mga para sa grills. Ito yung mga bintana. Yun naman ang ili-layout. Ibabaon sa semento para matatag. Ito yung mga alalay ko dito. Ito yung mga masisipag namin mga kasama rito sa school. Kaya-kaya na nila yan yung mga ganyan. Ayak mo natin. Okay, ipoposition na lang muna yung Akat mo natin. ipoposition na yung bintana para may layout. Ipoposition lang yan. Ibal, tingin. Okay, ipoposition lang namin yung isa pang grills. Taas pa konti. Ano ka na? Masera pa yan. Yan yung dilaw, oh. Hindi mo Marking dilaw nyo. Dapat may hindi pa. Okay, ililiyaw ka lang muna yan. May dilaw dyan, ah. Dilaw, no? Pagsulat. Asa na? Tayo sa natural natin. Ayan, marking, ha? Dilaw. Ibal. Huwag kasi maniniwala sa walang pera, eh. Wala mo yun. Oo, di ba? Tapos yan, ibababa na lang. Ako lang bahala. Pagdating ko bukas, ako na lang magsusulas. Dito ah. Pwede yung ano ko. The camera. Camera. Pareha na lang yan. Ayaw. Ayaw ko na tsakama. Ayaw ng tsaka. Nervous ako. Nervous ka. Eh, Gitna. yan. Higpit. Pakap. Bukas naman. Tagal ko na to. Okay, medyo hapon na. Kaya tuloy ko na namin ito bukas. Pagod na yung pangguhit.